My earthly house will fall. I cannot tell how soon it will be, but this I know, my all in God has now a place in heaven for me, and I shall see Him face to face and tell the story saved by grace, and I shall see Him face to face and tell the story saved by grace. Someday when fades the golden sun beneath the rosy tinted west, my blessed Lord will say, "Well done," and I shall enter into rest, and I shall see Him face to face and tell the story saved by grace, and I shall see Him face to face and tell the story saved by grace. And that's the first. Someday till then I'll watch and wait, my lamp on flame and burning bright, and when my Savior opens the gate, my soul to Him will take its flight, and I shall see Him face to face and tell the story saved by grace, and I shall see Him face to face and tell the story saved by grace. Amen. Ganda din po natin, page 60. Face to face, 60. Page 60. Face to face. On the first verse, all together now. Face to face with Christ my Savior. Face to face, what will it be? When with rapture I behold Him, Jesus Christ to die for me. Face to face I shall behold Him, far beyond the starry sky. Face to face in all His glory, I shall see Him by and by. Only faintly now I see Him, in the darkening veil between. But a blessed day is coming, when His glory shall be seen. Face to face I shall behold Him, far beyond the starry sky. Face to face in all His glory, I shall see Him by and by. But rejoicing in His presence, when our vanished grief and pain, and the crooked ways are straightened, and the dark things shall be plain. Face to face I shall behold Him, far beyond the starry sky. Face to face in all His glory, I shall see Him by and by. Face to face, a blissful moment, face to see and know. Face to face with my Redeemer, Jesus Christ, who loved me so. Face to face I shall behold Him, far beyond the starry sky. Face to face in all His glory, I shall see Him by and by. Thank you, Brother RJ. Open our Bibles, please, to James chapter 1. Subukan niyo po, please do your best to keep your eyes open. Amen?
Ganun mo lang kayo, minulagat kayo. Pag nakita niyo yung katabi niyo na inaantok, kurot ha, kurot. Pero kung best friend niyo, kiliti. James chapter 1. And ito po yung lesson natin every Wednesday. But since minove natin yung Wednesday natin sa Sunday afternoon, itutuloy ko na lang yung series natin in the book of James. Okay, James chapter 1. And nabasa na natin to many times, but I'll only read verse 8. At nakikita po natin ang sinasabi ng Bible, a double-minded man is unstable in all his ways. Kaya ang title po ng lesson natin is Avoiding Spiritual Instability. Okay? Avoiding Spiritual Instability. Sabi ni James, a double-minded man is unstable in all his ways. Kaya, basically, ang sinasabi niya dyan, ang tao who is double-minded is unstable. Okay? Pero kailangan po nating maintindihan, we have to put this into context. Pag sinabi kasi nating a double-minded man, ay siguro ito yung tao hindi makapag-desisyon sa mga yung mga decision niya sa buhay. Akala natin this is the word that's called indecisive. Pero hindi po yan yung ibig sabihin ni James. Remember na ang context ng James, doon pa lang sa verse 1, okay? Sa verse 2, my brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptations. Okay? So, ang kausap niya dito, sa verse 1, are Hebrew believers or Christian believers. Okay? And then, Christian believers, Jewish Christians, kumbaga, kasi sabi dyan, to the 12 tribes which are scattered abroad. Brethren, sabi niya, so ibig sabihin, mga ligtas, believers in the Lord Jesus Christ. Ano sabi niya, 12 tribes. So, ito yung mga Christians who are Jewish. Okay? So, Jewish Christians yung kausap niya. And then sa verse 2, count it all joy when ye fall into diverse temptations. So, ang nangyayari dito is he is trying to encourage yung mga Jewish Christians na magpatuloy despite sa kanilang mga suffering, despite sa persecution, despite sa problema, despite sa sabihin natin pagkakamali, lahat ng mga pagsubok sa buhay, magpatuloy pa rin. Kaya ang sabi niya, nung sinabi niyang a double-minded man is unstable in all his ways, it is connected to the context. Okay? So, ang double-minded na binabanggit dyan is ito yung mga Kristiyano who don't know or sabihin natin pag dumadaan sa pagsubok, mga Kristiyanong dumadaan sa pagsubok at hindi sila makapagdesisyon kung magtitiwala sila sa Panginoon or hindi. Nagets niyo mga kapatid? So yan yung context ng a double-minded man. Okay? So yung double-minded na sinasabi dito ni James ay yung mga Kristiyano na hindi nila alam kung magtitiwala ba sila sa Panginoon or magtitiwala sila sa kanilang sarili kapag dumadaan sila sa pagsubok. Nagets niyo mga kapatid? Yun yung double-minded na sinasabi ni James. At sinabi niya na kung ikaw ay Kristiyano, dumadaan ka sa pagsubok, hindi mo alam kung magtitiwala ka sa Panginoon, hindi mo alam kung magtitiwala ka sa sarili mo, you're unstable in all your ways. Because remember this mga kapatid, everything na ginagawa natin spiritually will always affect yung ating physical and even our mental well-being. Okay? So kung sa pagtitiwala pa lang sa Panginoon, sa pagdating ng mga pagsubok, hindi mo magawa, then therefore you will be unstable in every aspect of your life. Okay? So yun yung sinasabi ni James. That's why it's very important na tayo mga kapatid, we have to avoid spiritual instability. Let's take a look at further. Let's define yung what is spiritual instability. Tignan niyo po yung James chapter 1 and in verse 6. James chapter 1 and in verse 6. So ang sabi ni James, kung kayo dumadaan sa pagsubok at hindi nyo alam kung anong gagawin nyo, hingi kayo sa Panginoon ng wisdom. Okay?
At ang sabi niya ganyan, kung hihingi ka ng wisdom, let him ask in faith, nothing wavering. Okay? Humingi ka sa Panginoon ng wisdom. At pag humingi ka ng wisdom sa Panginoon, don't be double-minded. Humingi ka na nga, you expect na ibibigay yan ng Panginoon. At anong sabi niya ganyan? For he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. Alright? So, kung titignan po natin, pag sinabi natin spiritual instability, mga kapatid, tulad ng sabi ko, ang ginamit dito na example ni James is para siyang, alam mo yung parang nandun sa yung ship na nandun sa dagat, yung barko na nasa dagat, or yung bangka, ano yung bangka? Bangka ti Tagalog. Bangka lang. Ano kaya ba? Bilog. Ayan, pwede kayo, ikaw ano diyan? Bilog, amoy ti bilog. Kasi bangka nga, usa rin na nga pa nagkalap ti sida. Okay? Naalala ko yun kasi nung nagtuturo kami ng Sunday school sa mga Sunday school kids doon sa La Union. Tapos dinamag, ang kwento ko si Jonah. So si Jonah, ganyan, kinain ng big fish, kinain ng whale. Tapos sabi nung kunadyo ko, kung inya kayo nangyari di bilog. Nangyari di bilog. Wala namang circle no. Inya nga bilog. Di bangka ko na di barko, di nagluganan ka. Okay, so bilog guy. Di pagyanan, iti amo yun, kakapsat, nagkalap na. Bilog, tiyawag mo din. Alright, so ang illustration dito is parang isang, alam mo yung bangka na nandun sa gitna ng dagat, na sa lakas ng hangin ay pupunta sa kaliwa, pupunta sa kanan, hindi alam kung dadalhin. So basically mga kapatid, that ship is only in the mercy of the oceans. Okay? So ang tao mga kapatid that spiritually unstable, parang ganun. Diba? May nakitang post sa Facebook, ay ito siguro magiging solusyon ng problema ko. Tapos biglang may nabasa sa Bible, ay ito siguro magiging solusyon ng problema ko. Tapos may napakinggan sa preaching, ito yung solusyon ng problema ko. Pero may sinabing advice na contrary sa Bible yung kanyang kaibigan. Oo nga no. So hindi niya alam kung ano bang tatanggapin niyang advice, yung galing sa Bible or yung galing sa mundo. Okay? Kaya in the end, mga kapatid, very unstable. Okay? So yan po yung context na dapat malaman natin in the book of James. For example, I'll give you another example. Let's go to Matthew chapter 14, verse 28. Alam natin to yung kay Peter. Nung siya ay naglalakad doon sa gitna ng lake. Matthew chapter 14. Ang sabi ko kay Ken, maghanap siya ng taxi. Baka sumakay ng taxi. Ay, agad. Ay, Jade lang nga nag-taxi? Inala ni Anthony. Okay. Matthew chapter 14, verse 28. Ang sabi ng Bible, and Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. And he said, Come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw the wind boisterous, he was afraid and began to sink. He cried, saying, Lord, save me. And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him, and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? Okay? Gusto ko makita niyo mga kapatid yung tanong ni Jesus Christ. Wherefore didst thou doubt? So alam natin ang nangyari dito sa kwento na ito. Si Peter, nakita niya si Kristo. Panginoon, ikaw ba yan? Sabi ni Kristo, o ako. Sabi ni Peter, kung ikaw nga yan, hayaan mo akong lumapit sa iyo. O lapit ka, come. Sabi ni Peter, ng ating Panginoon Jesucristo. So lumapit si Peter, naglakad doon sa ibabaw ng tubig, papunta kay Jesus Christ. So maganda. Nakafocus siya kay Kristo. Pero sabi ng Bible, when he saw the winds boisterous, nakita niya yung lakas ng hangin, nakita niya yung waves, okay?
nawala yung kanyang concentration at sabi ng Bible, he began to sink. Okay? At ang tanong ni Jesus Christ, wherefore didst thou doubt? Nakafocus ka na sa akin, naglalakad ka na, ginagawa mo na yung imposible, lumalapit ka na sa akin, bakit ka pa nag-doubt? Nagas yung mga kapatid? Minsan, ganun tayo sa buhay natin bilang Kristiyano. Na-experience na natin ang kabutihan ng Panginoon. Nasubukan na natin yung faithfulness ng Panginoon. Alam natin na ang Panginoon kaya niyang gawin ang lahat ng imposible na akala natin ay imposible sa atin. Alam natin na kaya yan ng Panginoon. Pero minsan, bakit pa rin tayo nagdadoubt? And that's the reason why instead na makalapit tayo sa Panginoon, hindi tayo makapunta kasi lumulubog tayo sa problema. Bakit? Nakikita natin yung lakas ng problema. Masyadong malaki yung problema, hindi ko kaya ito. Kaya ang tanong, bakit hanggang ngayon nagda-doubt ka pa rin sa Panginoon? You see? And so, yan po yung context ng James chapter 1 verse 8. That is spiritual instability. Alam na ng Panginoon, siya lang ang pwedeng makatulong, pero hanggang ngayon nagda-doubt pa rin. So that speaks of spiritual instability. But ano ba yung cause? Ano ba yung dahilan kung bakit maraming tao, they are spiritually unstable? Let's go to James chapter 1 verse 6 and 7 muli. Tulad ng binasa natin kanina. For let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. For let not man think that he shall receive anything of the Lord. You see mga kapatid, kung ikaw ay spiritually unstable, hindi po yan maganda na maging attitude or even, I would say, characteristic ng isang Kristiyano. Alright? And minsan, bakit kaya tayo spiritually unstable? Again, lack of faith. Okay? Minsan is mahina yung pananampalataya natin, kulang yung pananampalataya natin. Tulad nung ginawa nating example about kay Peter. Okay? Kaya nga minsan mga kapatid, pagka mga bata talaga nakikita mo yung malakas yung tiwala nila sa mga parents. Malakas yung pananampalataya nila sa mga adults. For instance, for example, si Sofia, pagka nandun kami sa bahay, nilalagay ko siya sa mataas na lugar. Okay, doon sa stairs, doon sa, yung papunta kasi sa amin, pababa na stairs. And merong stairs doon na mataas. And then, nandun siya, kasing taas nitong podium na ito. And then, nandun siya sa taas, tatayo siya doon, at pupunta ako sa baba. Sasabihin ko, jump. Palagi kong ginagawa yun sa kanya. Okay? Nung una, takot siya. Alright? Pero nung palagi na niyang ginagawa, parang, yung kanawin mo tunday ko, sumakit sigat ko mga kanawin. Nagtagsin ka ron. Okay, siya na mismo yung, ayaw na yung pumasok sa bahay kung hindi siya tumatalon doon at ikakatch ko siya. Alright? And that speaks about yung kanyang pananampalataya sa akin that kahit na anong mangyari, pag siya ay tumalon, I will catch her. Okay, gagawin ko yung best ko para hindi siya masaktan. Bakit? Mahal ko siya. Alam niyang mahal ko siya. Alam niyang hindi ko siya pababayaan. Alam niya na, okay, Brother Ken. Thank you Thank you, Brother Ken. Ano tinabilang mga taxi? Okay? Alam niya na hindi ko siya hahayaan na masaktan or mabukulan. Bakit? Because alam niya na mahal ko siya. Okay? And so nandun yung kanyang pananampalataya sa akin, yung kanyang tiwala. Now, let me ask this mga kapatid. Do you know that God loves you? Diba? What's the evidence that God loves you? Diba? For God commended His love toward us. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Unang-una, si Jesus Christ is the proof that God loves us.
Secondly, what is the proof that God loves us? Binigyan niya tayo ng Bible, gave us the Holy Spirit, gave us a church, binigyan tayo ng preacher, binigyan tayo ng mga kasama sa pananampalataya na nag-encourage sa atin, binigyan tayo lahat ng pangangailangan natin. Lahat yan binigay ng Panginoon. And still, kulang pa rin yung pananampalataya natin. Okay, so nandito ka ngayon. Remember there was a time sa lahat sa atin, di ba? Remember there was a time na halos walang mauulam sa bahay. Remember there was a time na halos walang pambili ng bigas. Remember there was a time minsan na walang pang-grocery. Remember there was a time minsan na walang pambayad ng kuryente, kulang. Remember yung mga times na gipit tayo? But still, andito pa rin kayo. You know why? Because God provided. Amen. Di ba? Nag-provide ang Panginoon. But again, the question is this, bakit hanggang ngayon, kulang pa rin yung pananampalataya natin sa Panginoon? That talks about minsan, mga kapatid, our spiritual instability. Another cause of spiritual instability, hindi lang po lack of faith. Dinanggit ito dati sa lack of faith. Bible study naman dito. Kung na di may sa pilay, awan di may sa sakat. Lack of faith, mga kapatid. Nawatan nyo. Lack of faith. Alright. But secondly, bakit kaya minsan we are spiritually unstable? It's because of divided loyalties. Minsan hindi natin alam kung magiging loyal ba tayo sa Panginoon or sa mundo or sa trabaho or sa kung ano man. Let's go to Matthew chapter 6 verse 24. Matthew chapter 6 and in verse 24. Anong sabi ng Bible? No man can serve two masters. Okay? Hindi mo pwedeng pagsilbihan ang dalawang boss. Mahirap po ito, mga kapatid. Sa relationship, hindi ka pwedeng magkaroon ng dalawang spouse or dalawang loyalty sa iyong relationship. Okay? Hindi ka rin pwedeng magkaroon ng even minsan sa trabaho. Okay? Although, ginagawa ng iba, okay, may part-time dito, part-time doon. Pero minsan nagkakaroon ng conflict sa schedule. Hindi mo alam kung sinong susundin mo. Okay? So it's not always good na divided yung ating loyalty. Ang sabi niya, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. And basically, mga kapatid, that's the reason why marami sa atin, we are spiritually unstable. It's because yung loyalty natin, hindi natin alam kung nakanino ba talaga. Nasa Panginoon ba o nasa mundo? Okay? Nasa Panginoon ba o nasa trabaho? Nasa Panginoon ba o nasa mga kaibigan? Kaya minsan, kapag may activity sa church or may schedule sa church, minsan pinag-iisipan pa natin, ano kayang susundin ko yung takay ako ng church or sasama ako sa mga kaibigan ko? You see, that talks about your loyalty. Kasi if you are truly loyal sa ating Panginoon, no questions asked. Ay, hindi ako makasama sa mga kaibigan ko kasi may church. Okay? Or hindi ko magagawa yan yung schedule na yan. Or wag kayong mag-visit sa akin ng Sunday kasi wala ako sa bahay, nandun ako sa church. Bakit? Because your loyalty is with God. Your loyalty is with the Lord Jesus Christ. Pero kung kailangan mo pang pag-isipan na, you see, that already speaks about where your loyalty lies. Okay? For example, mga kapatid, 2 Timothy chapter 4, verse 10. Alam natin ito. Demas hath forsaken me, sabi ni Apostle Paul. Iniwan ako ni Demas, nakasama ko sa ministry. And what's the reason? Having loved this present world. So si Demas, nakasama sa ministry,
ni Apostle Paul na matagal na panahon, kasama niya sa hirap, mga kapatid, in trials and persecutions. Pero si Demas, iniwan niya yung ministry, yung blessing sa ministry, yung burden sa ministry, yung responsibility sa ministry. Bakit? Having loved this present world. Mas minahal niya yung mundo. Kaya nga, yun din yung sinasabi ng 1 John, that hindi mo pwedeng mahalin yung mundo. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Hindi mo pwedeng pagsabi na, mahal ko ang Panginoon, but at the same time, mahal mo ang mundo. Okay? You only need to have one loyalty, and that, hopefully, sa atin mga kapatid, we will find that our loyalty lies with God. Amen? Another cause of spiritual instability. Lack of faith, divided loyalties. Pangatlo, fear of trials. Takot po tayo na sumuong sa mga problema sa buhay. And mga kapatid, wala pong exempt dito. Ako man po takot sa mga problemang susuungin. Hindi po ako katulad ng iba, or probably, siguro, sometimes I would imagine na, sige, anak, likas na ni tao kabsat na, bilbirok ti problema. Well, ako Diyos, kandak man ti problema, pangasin, nag-boring tigyak. Ayoko ng gano'n, ayoko ng problema. Sino sa inyo ang may gusto ng problema? Ha? Sino may gusto? Sige, tanayon na. Nayon na ti problema yun. Awan kakabsat ti mangayat nga may kanda ti nadakkel or inyaman na klase ng problema. Minsan nga mga kapatid, ayaw natin pakinggan yung problema ng iba. Bakit? Pampauto, magandang lang ako problema, makipag-problema at pailangkin yan. Nyamot din po yung problema. Di ba? Minsan ayaw lang pakinggan yung problema ng iba kasi problemado ka na. Alright? So, wala po sa atin ang nagkakaroon ng desire na, sige, tudmukin niya aming na problema. Sige, sakti kimat. Anak na mabalos. Awan, kakabsat, uray niya klase nga problema nga ikat madion tayo mat. Pero sinasabi ko dito na fear of trials is that minsan kasi, kahit na dumating yung problema sa buhay natin, parang minsan sinisisi natin yung Panginoon. Kung sinisisi natin yung ibang mga bagay sa buhay, minsan tayo rin naman yung gumagawa ng sarili natin problema. Kahapon mga kapatid, gumawa ako ng problema ko. Sabi ko ayoko ng problema, pero kahapon gumawa ako ng problema ko. Kinuha ko yung tools ng sasakyan, pumunta ako sa van kasi nakita ko may leak. Uy, ayusin ko nga yun. So, natikot ko yung van. So, habang hinihigpitan ko yung screw, naputol yung screw ng makina, mga kapatid. So, anong ginawa ko? Inaibak na yung mekaniko. Busy silang lahat, yung mga mekaniko sa buti na lang kapitbahay namin. Sabi ng ganyan. Ay, sabi ko, may problema yung sasakyan, pwede bang tingnan? So, tinignan nila, naputol yung nako. Sabi ng ganyan. Anong nangyari dito? Kasama ko kasi, hinihigpitan yung ano. Hinihigpitan yung ano. Pero nakita na kasi CTG ima. Ang kalisyak di. So ako rin, inamin ko rin. So akong gumawa ng problema, pero buti na lang naayos nila, kaya nagamit natin yung van kanina. Pero kanina, nag-repair na naman kami ni Brother Chaser. Yun, hindi ko na ginawa yung problema na yun, mga kapatid. Pero that's the thing, minsan tayo yung gumagawa ng problema. But the thing is, huwag po tayong matakot pag dumadaan tayo sa problema na akala natin tayo lang yung sumusulong sa problema. Kasama po natin ang Panginoon. Yan po sabi ng Bible in Hebrews chapter 13, na hindi niya tayo iiwanan. He will never leave us nor forsake us. Okay? Remember na ang trials po, according to James chapter 1 verse 2 and 4, is just a sabihin natin stepping stone para tayo ay marating natin ang plano ng Panginoon. And later on, what's that plan? Titignan po natin dito sa point number 3.
So yun po yung causes of spiritual instability. Lack of faith, divided loyalties, and fear of trials. Number 3, the result of staying committed to God even in trials. Ano bang resulta? Kapag ikaw mananatili kang tapat sa Panginoon despite the difficulties, despite the suffering, there is a result, mga kapatid. Unang-una, spiritual maturity. Okay? Isa sa resulta, pinakamagandang resulta, probably, ng pagiging committed natin, even though nandyan yung problema, is that we will have spiritual maturity. Okay? Sabi ng Bible sa James chapter 1 verse 4, "But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing." So hayaan mo lang. So sasabi ni James dito, kapag kayo dumadaan sa problema, hayaan niyo lang. Hayaan nila yung problema. Okay? Hayaan nila yung problema and let it do its work nang sa ganun ikaw later on ay mas maging spiritually mature. Kaya minsan mga kapatid, kung babasahin nyo yung advice ng Bible when it comes to problems, dealing with problems, wala kayong makikita na, kung may problema, okay, ganito ang gagawin mo, matulog ka, kumain ka ng mabuti. Although may mga ganun mga kapatid. Pero kung titignan nyo yung very specific na advice ng Bible when it comes to dealing with problems, it is always patience, endurance, long-suffering. Okay? Patience, endurance, long-suffering. Kaya yung tatlo na yan mga kapatid, they are halos magkakaparehas ng meaning. Patience, endurance, long-suffering. You have to let the problem, kaya minsan mga kapatid, kung titignan nyo meron tayong mga problema minsan, marami sa atin, yung mga mabibigat na problema ang pinagdaraanan natin, hindi natin kayang isolve. Naintindihan niyo po? Minsan may dadaan sa problema, relationship problems. Minsan hindi natin kaya nang isolve. Anong kailangan lang natin gawin? Manalangin. May mga problema mga kapatid na hanggang ngayon, for example sa amin, hanggang ngayon, pinagdaraanan pa namin. Kasi hindi namin kayang isolve. Health problems sometimes. For example, si Brother Larry. Okay? Ang tagal-tagal na nung... Sino makakasolve ng cancer? Ako, isusolve kong cancer. Hindi mo kaya yan, mga kapatid. Di ba? Pero anong kaya mong gawin in those times of difficulties, in those times of suffering, mga klaseng problema na hindi mo kayang isolve? You have to be patient. You have to endure. You have to suffer long. Bakit? Kailangan mong hintayin ang paggalaw ng Panginoon. Kaya mga kapatid, yan yung palaging advice ng Bible when it comes to problems. Endure, endure, endure. Okay? Kaya later on mga kapatid, after you have endured, nakita mo yung faithfulness ng Panginoon, then nakita mo, it makes your patience a lot more longer. Okay? Remember this mga kapatid. Kaya po dapat hindi rin tayo masyadong matakot sa mga problema because remember this. Ang mga problema po minsan yung mga trials natin. Kaya nga test of faith, trial of faith. Minsan yan mga kapatid, parang mga exam. Okay? Na kailangan natin ipasa. Remember this. Hindi ka papasa, hindi ka mag-grade 6 or hindi ka mag-graduate dahil nag-take ka ng exam. Hindi. Mag-graduate ka kung pinasa mo yung exam. Naintindihan po mga kapatid? Mag-graduate ka, hindi ka pwedeng, nag-graduate ako kasi pumasok ako ng school. Pumasok ka nga ng school pero yung grade mo naman 65. Di ba? Meron mong grade na 65. Meron yan. Kasi naalala ko yung mga teacher noong high school kami naggalit sa mga estudyante 65. Okay? Yung parang pag 65 yung grade mo kahit hahabulin mo hanggang 4th quarter hindi mo kaya.
Pero pag ginawa kang 65, yun yung parang, awad na namang mong tibiyag, 65. Okay? So minsan mga kapatid, hindi ka pwedeng mag-graduate dahil sasabihin mong pumunta ka ng school or pumasok ka ng school. Hindi. Gag-graduate ka kung pumasa ka sa exam, pumasa ka sa mga quiz, kung pumasa ka dun sa mga assessment, then pwede kang graduate. Naintindihan? Kung nakuha mo yung grade. And maraming Kristiyano, yes, dumadaan sila sa problema, pero palaging bagsak. Palaging bagsak, palaging bagsak. Bakit? Imbis na magtiwala sa Panginoon, nagtitiwala sa sarili. Imbis na magtiwala sa Panginoon, nagtitiwala sa mundo. Eh paano ka, ang gusto ngang ituro sa'yo ng Panginoon, magtiwala ka sa akin, sinasabi ng Panginoon. Pero paano ka papasa ayaw mo magtiwala sa Panginoon? Okay? So, spiritual maturity mga kapatid, if you stay committed to God in times of trials, you will have spiritual maturity. Secondly, if we stay committed to God in times of trials, nandiyan din yung God's blessings. Okay, God's blessings. Tingnan niyo po yung Job chapter 42 verse 10. Job chapter 42 verse 10. Tingnan niyo ako mga kapatid. Tingin kayo sa akin. Ganito kayo, ganito. Gawin mo na kayo, ganito. Para ano, Nasaan ba? May nagdala ba ng asin? Asinan natin yung mga mata nyo. Sili ba sa sili? Ay, huwag na magsili. Sadista naman. Job chapter 42 verse 10. Ang sabi ng Bible, and the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. Alam natin yung nangyari kay Job, mga kapatid, ha? Kinuha ng Panginoon ang lahat sa kanya. Nawala ang pamilya, nawala ang ari-arian, nawala mga kaibigan, mga akala niyang tutulong sa kanya, sila pa yung tumalikod sa kanya, nagkaroon ng sakit mula ulo hanggang paa. Okay, so matindi yung pinagdaanan nitong si Job. Pero ang sabi ng Bible, and the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. Remember this mga kapatid, ang buhay po natin, even though may mga problema tayo, aminin niyo to mga kapatid, yes, may mga problema sa buhay, pero mas maraming blessing ang Panginoon. Amen. Amen? May mga problema sa buhay, pero mas maraming tumutulong sa atin. Amen? Blessing yan ng Panginoon. Kaya ang buhay po natin, yes, dadaan ka sa problema, pero hindi naman lahat problema. Kaya you just have to endure, you just have to be patient, because after the problem, nandyan din yung blessing ng Panginoon. Amen? At hindi rin lang lahat naman palagi na puro blessing lang ang buhay ng Kristiyano. Yes, enjoy the blessing. Keep on serving habang nandyan yung blessing ng Panginoon, but also be prepared to endure pag dumating yung problema. Naintindihan po? Ayaw ko naman na tayo katulad ng mga ibang churches na prosperity church, prosperity preaching na puro blessing naman. And ayaw ko rin naman mga kapatid na tayo yung depressed na church na puro problema naman. Every Sunday, ang preaching is about problema. So nga, tumagal yung membership na problemahan. Diba? Nakarupangot, darirupa na. Umayta nga na nasaya di church. Rumorta. Okay, puro problema kami. Gusto ko balance naman tayo, okay? We appreciate the blessings of God, but we are prepared for trials to come. Amen? So, yun po yung kailangan natin makita. Kaya ang nangyari dyan kay Job, also, the Lord, tingnan niyo to gave Job twice as much as he had before. Okay? Nawala yung ari-arian ni Job. But because he endured, dinoble ng Panginoon. Okay? Yung mga anak ni Job nawala, pero dahil he endured, dinoble ng Panginoon. Nung dumaan siya sa problema, inaway siya ng kanyang asawa. Pero dahil Job endured, hindi dinoble ng Panginoon, mga kapatid. I believe inayos ng Panginoon. Okay? Pero kung titignan niyo mga kapatid, ganyan po yung nangyari kay Job. Matinding pagsubok, pero ang tindi rin naman ng blessing. Naintindihan? So,
God's blessing. Yan po yung makikita natin. And of course, James chapter 1 verse 12. Balikan po natin. James chapter 1 verse 12. Sabi ng Bible, James chapter 1 verse 12, "Blessed is the man that endureth temptation." Ayan, nandiyan na naman yung salitang endure. Blessed is the man that endureth temptation. Pagpalain ang tao, ang mananampalataya, ano yung endure? Napilayan? Endure. Nagtiis. Endure, nagtiis sa gitna ng problema. Bakit? Ang sabi ng Bible, "For when he is tried, he shall receive the crown of life." Yan po yung crown na binabanggit kanina. Na pag tayo, matiisin tayo sa problema at we stay committed to God, and nandiyan po yung promise na crown of life ng ating Panginoon. So hindi lang po mga kapatid, material blessings, but also nandiyan yung spiritual blessings. Amen? And what's another result of staying committed to God even in trials? Kita natin, spiritual maturity, God's blessing, and of course, ito very important, deeper relationship with God. Deeper relationship with God. Tingnan niyo po yung Psalm chapter 34 verse 18. Psalm chapter 34 and verse 18. Now, minsan mga kapatid, pag tayo dumadaan sa problema, akala natin, minsan, hindi, ganito rin talaga. Minsan, pag ang tao dumadaan sa problema, isa sa mga ginagawa niya is he or she tries to isolate yung kanyang sarili. Okay? Bakit? Kasi minsan nandyan yung self-pity, minsan you don't want to deal with others. Minsan gusto mo mag-isip kung anong gagawin mo doon sa problema mo, so you try minsan to isolate yourself. But also, there are times na akala mo, people are isolating themselves from you. Okay? Akala mo na walang nakikialam sa iyo or walang may empathy or sympathy sa iyo. Okay? And so you sometimes think that you don't matter kasi nga dumadaan ka sa problema and walang gustong tumulong sa iyo. Okay? And minsan nagiging sarcastic pa tayo minsan sa Panginoon. Akala natin even yung Panginoon ay malayo sa atin. Bakit? May problema tayo eh. Minsan naging sarcastic tayo, sasabihin natin, ang bait talaga ng Panginoon sa akin. Paborito niya talaga ako, kaya ako may problema. Okay? Pero ang sabi ng Bible, minsan yun yung isip natin. And hindi po yan galing sa Panginoon, galing yan kay Satanas. Remember that. Bakit? Kasi ang sabi ng Bible, "The Lord is nigh unto them that are of a broken heart." Ang broken heart lang po ay hindi yung binasted ka ng crush mo. Alam natin yung broken heart. Ang broken heart is that kahit anong mga bagay na pwedeng mag-cause sa'yo ng matinding hinanakit. Relationship problems, financial problems, church problems minsan, people problems. May mga bagay na pwedeng mag-cause sa'yo ng matinding hinanakit. At minsan akala mo na ikaw lang mag-isa. But remember this, ang Panginoon ay napakalapit sa iyo. At yan mismo ay galing sa salita ng Diyos, "The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit." Basta meron lang tayo mapagpakumbabang espiritu, mga kapatid. Let us also look at Genesis chapter 22 verse 13 and 14. Ito, magandang example din na ginamit kanina ng ating preachers, Pastor Q. Gusto kong magaya yung boses niya. Walang mic eh. Walang mic. Kaya ang gandang pakinggan. Diba? Ano yung point na kanina? Vision! Ganun. Pero rinig na rinig. Kailangan kong mag-mic eh. Alright? Pero ang ganda, diba? Very audible. Kahit walang mic, ayos. Pero ang sabi ng Bible sa Genesis chapter 22 verse 13 and 14, "And Abraham lifted up his eyes
and looked, and behold, behind him a ram caught in a thicket by his horns. And Abraham went and took the ram and offered him for a burnt offering in the stead of his son. Tulad ng sabi kanina ng preacher, alam na ni Abraham na pagbalik nila, kasama niya pa rin itong si Isaac. Kasi nga, yun ang promise ng Panginoon, that in Isaac ay magkakaroon ng blessing. Okay? So alam niya yan. So nandyan yung pananampalataya ni Abraham. Pero also, nung nandun sila sa mountain at i-offer na sana ni Abraham si Isaac, biglang pinigilan ng angel at sabi ng angel, huwag mong gawin yan. Nakita na ng Panginoon ang iyong pananampalataya. Okay? Meron ditong isang ram at ito yung iyong i-offer. At kaya dun sa verse 14, ang sabi ng Bible, and Abraham called the name of that place Jehovah Jireh, as it is said to this day, in the mount of the Lord it shall be seen. And ang gusto kong makita nyo dyan, mga kapatid, is that dahil itong si Abraham naging masunurin sa Panginoon, because he was obedient to God, yes, he knows that God will provide. Naintindihan nyo? He knows that God will provide, that God will always fulfill His promise. But because he obeyed God, he experienced God's providence. Amen. Because he obeyed God, he experienced God's faithfulness. At marami sa atin, mga kapatid, we know that God is faithful. We know that God will provide. Pero minsan, hindi natin na-experience. You know why? Because we don't want to obey. Pero dito kay Abraham, mga kapatid, na-experience niya yun. Nalaman niya yun. At kaya pwede niyang sabihin, Jehovah Jireh, God will provide. Bakit? Because he experienced it. Balikan mo yung buhay mo. Was there a time na nakita mo yung provision ng Panginoon? Providence of God? Is there a time na pwede mong i-pinpoint itong panahon na ito? Itong panahon na ito, wala na dapat ako eh. Awanan dapat, tiklase nga pinagbiag ko. Awanan ako ma. Handa ko yung mga usaro niya po Diyos, ng gapo iti parabog na daaklat ta. Okay? A deeper relationship with God. Lastly, natitignan po natin, and we'll end with this, how to stay committed to God in times of trials. Nakita natin yung result ng staying committed to God. But how can we stay committed to God in times of trials? Ano yung gagawin natin para mas maging matibay yung pananampalataya natin so that we will not be spiritually unstable? Of course, let's go to the book of James. James chapter 1. At nandyan po yung napakagandang advice ni James when it comes to staying committed in times of trials. Firstly, pray for wisdom and strength. Verse 5, sabi ng Bible, if any of you lack wisdom. Tandaan nito mga kapatid. Again, ang context ng James chapter 1 is suffering, trials, difficulties. And remember this, minsan dahil sa sobrang dami ng problema, there are times na nakakalimutan natin yung mga verses na minemorize natin. Diba? Example, ikaw namatayan. Diba? Of course, alam mo that all things work together for good to them that love God. You know yung katotohanan that precious in the sight of the Lord are the death of His saints. You know all those truths, mga kapatid. Pero kapag ikaw ay namatayan, especially pagka, nandyan pa rin fresh, minsan hindi mo iniisip yung mga yan. Ang iniisip mo na lang is umiyak. Okay? And minsan hindi mo pa nga maisip na magbasa ng Bible. Pero here's the thing. You can always pray to God. Kaya ang sabi ng Panginoon, sabi ni James, if any of you lack wisdom, minsan hindi mo alam kung anong gagawin mo dahil sa sobrang bigat ng problema, you can pray, let Him ask of God, hingi ka ng wisdom. Bakit? God giveth to all men liberally and upbraideth not. Ibig sabihin, walang limit. Hindi ibig sabihin na, Panginoon, pahingi ng wisdom. Saglit. Humingi ka na kanina ng wisdom, tama na. Hindi, wala akong ganun.
God does not upbraid wisdom. The Bible says, and it shall be given him. Remember this, mga kapatid. Tingin kayo dito sa lahat, sa harap. Ang kailangan nyo po, in times of difficulties, first of all, the grace of God. Kailangan po natin yan. Ang biyaya ng Panginoon. Pangalawa, kailangan po natin ang habag ng Panginoon. So, nagkararang kakapsat, dati problema, or even na di problema, ibagbahan ka namin, Apo Diyos, maahasi ka niya. Ang kung kaya dito. And of course, lastly, kailangan nyo wisdom na galing sa Panginoon. In times of problems, mga kapatid, you have to make difficult decisions. And in order to make those decisions, you need God's wisdom. Okay? Kaya kailangan pong mag-pray. Katulad po yan ng isang bata, mga kapatid, isang anak na palagi na lang humihingi ng tulong sa kanyang ama, sa kanyang parents. Bakit? Kasi alam niyang hindi niya kaya. Okay? Katulad niyan, yung mga toddlers, Sophia for example, kahit hingi ng tulong kasi alam niya hindi niya kaya at alam niya na andun ako at tutulong ako sa kanya. Kung hindi niya alam kung anong gagawin niya, magtatanong sa akin. Ganun din dapat tayo sa Panginoon, mga kapatid. Diba? Pray for wisdom and strength. Secondly, of course, focus on God's promises. Psalm 119 verse 105, the Bible says, Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Remember, there's always something good. There's always a good product. When we meditate on the scriptures, it always strengthens our faith. Kaya importante po, remember this, it's important to memorize scriptures. You know why? In times of problems, in times of sufferings, you don't have time to read the Bible. That's true. Minsan wala kang panahon para magbasa ng Bible. But you know what? If you have many scriptures memorized in your mind, you can always go back to them. Okay? Amen. Focus on God's promises. And of course, ito very important, stay rooted in fellowship. Sabi ng Bible, not forsaking the assembling of ourselves as the manner of some is, okay? But exhorting one another, encouraging one another, and so much the more as ye see the day approaching. You cannot encourage one another if you are not present at church. Remember, pag nandito tayo sa church, hindi lang po yung preaching ang nagbibigay ng encouragement sa atin. Makita ko yung presensya ng bawat isa, that's already an encouragement. Okay? Makita niyo yung presensya ng bawat isa, that should already be an encouragement. Kaya po meron din fellowship. That's why do not isolate yourself dito sa church. Makipag-fellowship kayo. Introvert kasi ako. Kapalan mo yung mukha mo. Diba? Ako mga kapatid, introvert po ako. Ayoko na, minsan ngayon yung inaano sa akin yun, gusto niyang lumabas. Gusto ko lang siya bakit. Gusto ko doon lang ako. Diba? At ayoko kasi yung palaging salamuha din sa iba. How I wish nakatulad ako ng ibang pastors that they can, communicate with others, stay with others na habang tumatagal yung oras parang tumataas yung energy nila. Ako iba mga kapatid. Kapag nandyan ako sa labas, makipag-usap ako ganyan, biglang nawawala yung energy na de-drain. Okay? But thank God, mga kapatid, I've started to learn how to balance it. Okay? Nababalance ko lang. Ito, kakausapin ko yan. Okay. So ganun. Nababalance ko na because, alam ka naman, pastor ka, introvert ka. Okay, kawit kayo namin kakapsat. So kailangan may fellowship din. So importante yan so that we can kumustahin yung bawat isa. Kumusta ka sis? Medyo, kita ko, magang-maga yung mata mo nangyari sa'yo. Relate ka ba niya? Okay na, sabi ko kasi sa'yo ayusin mo yung kilay mo. Pangangantsaw minsan, di ba? Okay? So, yung ganun, kailangan mo kumustahin din yung bawat isa. That's why, it is not good when you're going through trials, or going through suffering that you isolate yourself. Huwag niyo pong gagawin yan. Yan at yan ang gustong gagawin ni Satanas sa'yo. Bakit? Kasi kung na-isolate ka niya,
ang dami na niyang pwedeng information or wrong advice na pwedeng ilagay sa utak mo. Pag in-isolate mo yung sarili mo, tumitingin ka lang sa social media, tinitingnan mo mga wrong advice. Tinitingnan mga lalaki, Andrew Tate. Huh? Tinitingnan ng iba, kung sino-sino. Tinitingnan ng mga ladies, na in-isolate mo yung sarili mo, ang papakinig mong kanta, Moira, depressed ka na nga. Depressed din yung kumakanta. Awanan na. Di ba? And then later on, if you isolate yourself, dyan naman papasok yung mga worldly na kaibigan, imbis na tamang advice yung ibigay sa'yo, yung maling advice. So do not isolate yourself from church. Amen? Pag merong problema, keep coming to church. Okay, kung gusto nyo i-open sa ibang members pag may problema, hindi nyo kailangan i-open sa buong, sa lahat ng tao sa church. Kung meron kayong mga pinagkakatiwalaan na pwede nyo i-open sa kanila, do it. Okay? At kung sino man yan, kwento sa akin. Walang ganun. At pag kwento sa inyo yung problema at talagang, ang tawag doon, personal at private, huwag nyo ikwento sa iba. Huwag nyo sabihin, mga kapatid, pag-pray po natin si Brad. Kasi ganito yung problema niya, ganito, grabe mga kapatid hindi na yung prayer request, blind item, boy abunda. Okay? So, ganun. Stay rooted in fellowship. And of course, lastly, follow Christ's example. Hebrews chapter 12, verse 2 and 3. We'll end with this one. Tulad ng sabi ko mga kapatid, ang advice ng Bible, the Bible's advice when going through difficulties and trials are these three words that almost have the same meaning: patience, endurance, long-suffering. And all those qualities, mga kapatid, we can learn from the Lord Jesus Christ. Ang sabi ng Bible in Hebrews chapter 12, verse 23, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame. Okay? Endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Verse 3. For consider him, ilagay mo siya sa iyong isipan, that endured such contradiction of sinners against himself. Mula nung magsimula ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang ministry, ay naandyan palagi yung mga taong ayaw sa kanya, ayaw sa ministry, kontra sa ministry, persecution, nandyan yung paggalaw ng kaaway. Pero ang sabi niya ganyan, lest ye be wearied and faint in your minds. Kung ikaw nandun ka na sa punto na gusto mo nang sumuko, ayaw mo nang magpatuloy, at parang nasawa ka na dahil may problema na naman, look unto Jesus. He is the perfect example of endurance. Kaya minsan, anong sinasabi natin mga kapatid? Pag may mga kapatid tayong dumadaan sa problema, mga kapatid, ang sinasabi lang natin, keep holding on. Keep holding on. Bakit? After the problem comes, the blessing comes. At yan po ay promise ng Panginoon. Kaya po, those are the things that we should do mga kapatid in order to avoid spiritual instability. Kaya again, yung sinabi ni James na a double-minded man is unstable in all his ways. If we connect it to the context, there are Christians who cannot seem to trust God in times of problems, even though they have already proven the faithfulness of God. Those people are unstable. And in all aspects in their lives, it will be unstable. Why? Because they can't even put their faith on God. That's why we should avoid spiritual instability. Amen? Let us pray. Dear God, Heavenly Father, once again, we thank you for this time na kami po ay nakapag-aral in the book of James. Lord, thank you as we continue on in our study in this book. I pray that you continue to give us grace, continue to give us understanding. Nang sa ganun po ay mas marami pa po kaming matutunan sa iyong salita. So once again, Panginoon, we thank you so much for all your blessings towards us. We thank you for the preacher that you have used to challenge us and to encourage us. And I pray that you continue to bless their ministry. I pray, Lord, na ganun din po ang gawin niyo sa amin, Panginoon, as we continue to serve you. Please bless this church, continue to help us grow, continue to
Help us show grace to others, Panginoon. And I pray, Lord, that this church will continue to please you while we do our best as we serve you, Panginoon. So once again, ikaw po, Panginoon, ang mapapurihan sa lahat ng aming gagawin. And also pray in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. So, that's it po mga kapatid for our service. We'll just have our closing song. Hindi na tayo mag-offering dahil nag-offering naman na tayo kaninang umaga. Okay? And of course, I'm sure yung mga karamihan ng offerings natin ay binigay na natin. Ayoko naman na lahat na lang ay may offering. Okay na yan. So, later on na lang. Or sa next na lang. But according to Brother Edgar, kanina, yung total nung sa tawag doon, special offering is 700? 1,200. Okay. So 1,200 yung total ng ating special offering. Amen? Tulad ng sabi ko, our goal is 2,600 per Sunday. But still, we haven't reached the goal, but still, amen. Amen? What do you want? 1,200 or 0? 1,200. Okay? Again, kasi nga po, ang ginagawa natin dyan, at least mapunuan lang yung pangangailangan na yun so that if we are going to add, or if we're going to take from the general fund, at least konting-konti na lang. Okay? And ayaw ko naman na maging masyadong magastos tayo doon sa ating anniversary. When is the anniversary? Oh, April 6. Sorry, April 6. April 6. And that is a... Anong araw yun? Sunday. Sunday. Siyempre, ako mag-anniversary ko yung Monday. So, April 6 yung ating anniversary. And ang sabi ko dati, ito pa yung mga kapatid, ang sabi ko, kakatay tayo ng baboy. Ngayon, may nag-suggest na kukunin sana yung baboy from Bagulin. So mayat ko nung pagpanunutan kami kakapsat, ang iniisip ko, yun nga sa anniversary sana, I want yung mga members ng church that should be relaxed. Because yung anniversary is for the church, not for the visitors. Amen? So, ang ginawa ko na lang is nag-contact na lang ng catering. So that sila na lang ang mag-prepare ng food. They will serve the food. Yeah, they will susubo sa atin. Okay. Pero at least sila na mga kapatid yung bahala dun sa preparation. Lahat lang yun so that yung members, relax lang kayo. You don't have to worry about anything. Alam niyo yung parang ayoko yung anniversary, wala yung mga members. Bakit kasi nag-prepare lahat sa kitchen? I want you to be here and listen to the preaching because it's a church anniversary. Amen? So yun yung plano natin. And then in the afternoon, I'm not sure if yung mga main church or other churches from Highcrest will join. If they will, probably will use yung open space dyan sa labas. Amen? Maganda dyan. Diba? So, dyan tayong lahat. Walang parachute, walang cover. Sunbathing. Okay. But yun po yung plano natin. Alright, so let's go ahead and get our songbooks, please. Binanggit kanina ni Pastor Kid meron yung mga nag-visualize na sila ay song leader. Diba? Kahit kung song leader, Brother Claire. Ngayon, i-visualize niya favorite song mo. Favorite song. Ha? Hindi siya nakapag-visualize. Anthony, you want to lead the singing? Sure. What song do you want to lead? Shelter in the time of storm. What? To God be the glory. Oh, to God be the glory. What verses? What? 162. 162. Oh, pakinggan natin ito. My voice is not so good, but Yeah, but I saw you visualizing a while ago. Visualize. I just opened to the random page. Okay, all right. Brother Anthony, come here. Amen. Okay, page 162. To God be the Let's all glory. stand up, please. And then yung closing prayer will be Sir Hector. Sir. Okay, sing it out very loud because my voice is not there for you. So
Ready? On the first. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood. To every believer, the promise of God. The vilest offender who truly believes that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Great things He hath taught us. Great things He hath done. And great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport, when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Amen. Great job, Brother Anthony. Nakita nyo ano kanyang pag-song. Ayos lang, pagpalitada. I sound like I'm a senior citizen. Doing the, what's the palitada? Plastering. Plastering. Yeah. Yeah. You did good, Brother Anthony. You'll do the hammer next time. Okay, Sir Hector. Ay, pakantaman. Lord, thank you so much for we have spent time in your house. Thank you, Father, for your word. We have 3 preachers that you have used. Thank you for their messages from your word. Thank you that it has fed our souls again this day, and we also had fellowship and lunch together. Yes. Thank you, Father, that you are good to us, and you will continue to be good to us. Yes. And that, Lord, we can truly trust you, not only for our needs, but also for the plans that you have for us, for our families, and for this church. Lord, continue to bless the leadership of our pastor, as you also lead him and show him the direction that we have for this year. Father, as we again dismiss, keep us safe, and may we come back again at the next appointed time, because we ask this in Christ's name. Amen. Amen. We're dismissed, mga kapatid. Thank you very much for attending. Thank you at pinagtiisan nyo ang traffic and yung init for being here. God bless you all. See you next Sunday. Ano sa ibo,